Magandang araw po sa inyong lahat mga bata. Meron na naman po tayong panibagong video lessons sa Filipino 4. Nasa quarter 1, week 7 and 8 na po tayo. Ang aklat po na aking ginagamit ay mula sa Baybayin 4 na makikita po natin sa pahina 65 at 83. Ang inyong guro si Ginoong Ray D. Monticelio. Pagkatapos ng leksyong ito ay makikilala po natin ang mga pang-uri na nasa basahing kwento at malalaman ang mga bahagi ng kwento. Pakihanda lamang po sa mga sumusunod ang ballpen at ang inyong papel. Ito po ang halimbawa ng papel na inyong gagamitin. Sa araw na ito mga bata ay tuklasin po natin ang mga pang-uri at mga bahagi ng maikling kwento. Alamin po natin ang pang-uri. Ang pang-uri ay mga salitang panlarawan. Nagbibigay turing ito sa pangalan at panghalip. Halimbawa po, sa unang pangungusap, maganda ang kanyang nanay. Ang salitang maganda ay tinuturing po nating pang-uri. Sa ikalawang pangungusap naman, may malaking pilat sa kanyang mukha. Ang salitang malaking ay ang ating pang-uri. Mga bata, meron pa po tayong mga halimbawa ng mga salita na pang-uri tulad lamang po ng maganda, mabaho, 1 kilo, tig-2, mataas, maitim, bilog at malaki. Sila po ang mga halimbawa na salitang pang-uri. Ngayon, alamin na naman po natin ang bahagi ng maikling kwento. Meron tayong tagpuan, tema o paksa ng kwento, balangkas, wakas ng kwento. Pag sinabing tagpuan, binubuo po ito ng lugar o pinangyarihan ng kwento at panahon na maaaring oras, buwan o taon at tauhan. Tema o paksa ng kwento, maaaring maglaman ng nais na mensahe ng may akda o layunin ng pangunahing tauhan. Balangkas o plot sa Ingles, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. Ang wakas ng kwento naman, dito isinasaad ng may akda ang kabuuang wakas ng mga pangyayari sa kwento. Mga bata, meron tayong ditong maikling kwento na pinamagatang Si Araw at Buwan. Dito malalaman po natin kung saan ang tagpuan, tema o paksa, balangkas, wakas ng kwento. Basahin po natin. Si Araw at Buwan. Noong unang panahon, ang araw at buwan ay matalik na magkaibigan. Magkakasama sila sa lahat ng lakaran sa himpapawid sa anumang oras. Ang bahaging ito ay pwede natin gawing tagpuan kasi dito makikita natin ang tauhan na si buwan at ang araw. Sila naman ay minamahal ng mga tao sapagkat ang mga mata nila ay nagbibigay ng liwanag sa mundo. Ngunit naging yumabang ang buwan. Sabi niya sa araw, higit akong mahal ng tao. Ang bahaging ito ay pwede nating gawing tema o paksa. Kasi ang mensahe dito ay ang pagiging mayabang. Dapat po manatili tayo sa ating sarili sa pagiging mabait at mabuti kaysa maging mayabang sa ating kapwa. Ang tema o paksa. Sunod, kaya mula noon nagkahiwalay na si buwan at araw. Masayahin ang mga tao sapagkat naipagpatuloy nila ang kanilang mga gawain sa tuwing sisikat ang araw. Sa bahaging ito ay pwede nating gawing balangkas kasi mula sa pagkayumabang, nagkahiwalay si buwan at araw at hanggang nalungkot na siya dahil hindi nakasama si buwan at araw. Nalungkot si buwan kasi tuwing lalabas siya sa gabi, nagpapahinga na ang mga tao at natutulog ng maaga dahil sila'y pagod na sa pagtatrabaho. Kaya nagsisi si buwan at naisip sana magkasama na lang sila ni araw upang pareho silang mapakinabangan ng mga tao. Ang bahaging ito ay pwede na nating gawing wakas ng kwento. Sana po mga bata ay meron kayong natutuhan sa ating leksyon na mga bahagi ng maikling kwento. Tagpuan, tema o paksa, balangkas, wakas ng kwento. Atin pong subukin mga bata.
Para sa inyong unang gawain, basahin at sagutin sa papel ang mga tanong. Basahin niyo po muna at intindihin ang babasahing kwento na pinamagatang Ang Pelat. Ito po ay makikita sa pahina 81. Mga bata, ito po ang ating kabuuang kwento na pinamagatang Ang Pelat. Basahin po ninyo mula dito hanggang sa dulo. Uulitin ko po, basahin po ninyo at intindihin ng mabuti. At ito na po ang ating mga tanong. Sasagutin po ninyo ang mga sumusunod mula 1 hanggang 5. Basahin nyo lamang po at intindihin ang bawat tanong. Para sa inyong pangalawang gawain, sagutin ng direkta sa papel. Isulat sa patlang ang tagpuan, tema, balangkas, wakas ng kwento. Magbase po kayo sa kwentong nabasa mula 1 hanggang 5. Para sa inyong pangatlong gawain, magtala o maglista sa inyong papel ng 1 hanggang 5 na mga pang-uri mula sa kwentong binasa. Para sa inyong ika-4 na gawain, bilugan ang mga pang-uri na ginagamit sa pangungusap. Kopyahin ito bago sagutin sa papel mula 1 hanggang 10. Huwag niyo pong kalimutan mga bata, ipunin lahat ang mga gawain ninyo, lagyan ng pangalan at ihanda ito para sa susunod na pagsusumite tuwing Lunes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga bata at paalam.